Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News Duterte. Title, NBI on red alert over alleged plot against PBBM. Itinuturing ng National Bureau of Investigation na seryosong banta at hindi simpleng pahayag ang umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, naka-red alert. Naka-red alert ang ahensya at patuloy ang paghahanap sa sinasabing assassin na umano'y kinuntak kaugnay ng plano. Baka si Madriaga. Grabe naman to eh. Nag-ugat ang usapin sa pahayag ni VP Sara noong November 2024 na ngayon ay sentro ng pagdinig sa impeachment para sa mga otoridad. Ang dating itinuturing na matinding salita ay sinusuri na ngayon bilang posibleng aktwal na banta sa seguridad ng Senado. Okay, comment ko dyan. Ang NBI ba ang directly responsible sa safety protection ng Pangulo o ang PSG or PSC na ngayon? Bakit mag-red alert ang isang investigative agency na hindi naman nakatasking sa seguridad protection ng Pangulo? Ang PSC o PSG, everyday yan, red alert. Dahil hindi biro yung seguridad ng Pangulo. Araw-araw. Napakatindi napakabigat ang responsibilidad ng Presidential Security Command. Dapat mapanatiling protektado ang Pangulo. Example, sa US, before yung election noong November 2024, di ba? May nag-assassinate kay President Trump. Mabuti na lang by act of God, lumingon si President Trump. Kaya dito lang sa tenga, paano kung hindi siya gumanon? Sa pool. So bago lang, may nagpaputok naman sa Washington DC. So talaga importante ang seguridad ng Pangulo and it's an everyday alert. Ito, yung sinasabing red alert, optics, propaganda. Gusto lang nilang i-hype o i-ventilate ang isang vice presidente na ngayon daw, sabi ni yung post ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, ngayon daw sa hearing sa Kamara, yung pinakamalaking ebidensya daw na isisiwalat doon sa assassination threat ng Vice Pangulo isisiwalat. I don't know, baka may ilalabas sila na assassin na umamin na siya ang kinontak ni Bibi Sara. So, wag kayong mabibigla. Kasi yan may nakontak na akong tao na maggurgur din sa kanila. So kung may maipakita sila na ako si ganito, ako ang inutosan o kinontak, binayaran. Mas maganda sana kung si Madriaga ulit eh. Para lahat na nandun kay Madriaga. But ayaw na daw nilang patawag si Sana mag-present sila ng isang witness para mas maganda nun para the more witness nila na katulad kay Madriaga, the better. Kasi bubutasan ng mga abogado ni BP Sara yan pag nag-cross-examine. I tell you, ang sarap po. Ako, nakapanood ako ng
yung hearing talaga sa kaso sa korte, yung witness na alanganin, nako, ang daling mabuking sa isang experience na litigation lawyer. Sa pagtatanong pa lang, wala na. Kawawa yung napanood kong trial. Kawawa yung witness, kawawa yung piskal. Palaging, objection, Your Honor. So, ako, excited akong manood sa impeachment trial ni VP Sara, lalo na pag tatayo na sa witness stand si Madriaga at saka si Trillanes. Sino pa bang mga witnesses nila? Sige. Ito, yung kahon, yung dala ng BIR. Kasi sinubpuena ng Committee on Justice ang BIR. Dalhin ang mga income tax return ng mag-asawang Duterte. Dinala naman. Kailang nakasil. Kailang hindi naman yung steel box. Sabi ng kaibigan kong senior officer ko, retired general, ano naman, siyado namang pobre ang Pilipino. Yan lang ang box na, dapat sana yung parang ballot box ba, yung mga ganon. Tapos nakakandado ba o ano. Di fact daw, itong BIR commissioner natin na Mendoza ba yun? Charlito Mendoza. Maganda yung sinabi niya. Hindi pwedeng i-open yan. Nagbigay siya ng babala. Kailang de fact daw na dinala ng BIR commissioner yung income tax return, that's now a violation of the law. Sabi ni Attorney Kim Hinares, BIR commissioner panahon ni Pinoy. So I don't know. Ngayon daw, didesisyonan ng committee kung i-open o hindi. Sana i-open nila para meron na namang kasong isasampa laban sa kanila. Kaya antabayan na natin ang mangyayari sa mini trial o hearing sa Kamara. I don't know anong oras magsimula. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga karaan na gid ang iyang yero. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga wala gid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo o sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Tulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumara man ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in town sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala nay budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga nag-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man naibag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Daghang salamat sa